Niyanig ang Kalakhang, Maynila sa sunod-sunod na ulat ng pagkawala ng mga mangangalakal sa nakalipas na mga linggo. Nagsimula ang lahat sa mga bulong-bulungan sa mga eskinita ng Tondo at Navotas, kung saan napansin ng mga residente na ang kanilang mga suking mambobote at mga ngahoy ay bigla na lang hindi nagpapakita. Sa loob lamang ng maikling panahon, dumami ang mga ulat, naghasik ito ng takot at nagtulak sa Manila Police District na magsagawa ng malalimang investigasyon. Mula sa mga unang pagsisiyasat, isang nakakabahalang padron ang lumitaw. Ang mga biktima ay huling nakikita sa gabi, kadalasan sa mga madidilim at liblib na lugar, bago maglaho na parang bula. Sa isa sa mga lugar kung saan huling namataan ang isang biktima, malapit sa isang tambakan sa Tondo, nakakita ang mga pulis ng ilang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang piraso ng telang may bahid ng tuyong dugo, isang pares ng gamit na surgical gloves, at mga bakas ng gulong ng isang sasakyan na patungo sa isang makipot na daan papasok sa isang lugar na puno ng mga bodega. Dahil dito, lumakas ang hinala na ang mga mangangalakal ay hindi basta nawawala, kundi posibleng target ng isang partikular na grupo. Lalong lumalim ang investigasyon nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa isang mahalagang saksi. Isang nagtitinda ng fishball sa kanto ang nagsabing nakakita siya ng isang puting van na walang plaka na huminto sa isang bakanting lot sa mismong gabi kung kailan nawala ang isa sa mga mangangalakal. Ayon sa saksi, dalawang lalaking nakasuot ng medical mask ang bumaba at nagbaba ng isang malaking kulay abong kahon mula sa sasakyan. Ang kahon ay ipinasok sa isang luma at abandonadong gusali. Ang testimonya niya ang nagpatibay sa teorya na may kahina-hinalang gawain sa lugar na iyon. Ang balita ng pagkawala ng mga mangangalakal ay kumalat na parang apoy sa buong Kamaynilaan. Sa ilang distrito, nilimitahan ng mga residente ang kanilang paglabas sa gabi. Ang komunidad ng mga mangangalakal, na dati walang takot na naghahanap buhay sa dilim, ay nagsimulang matakot na magtrabaho ng mag-isa. Nakialam na rin ang pamahalaang lungsod, nagdagdag ng mga patrol sa gabi sa mga peligrosong lugar at nagbukas ng isang command center para sa mga pamilyang naghahanap ng kanilang mga nawawalang kaanak. Sa kabilang banda, mas naging seryoso ang pagtingin ng mga otoridad sa kaso nang matuklasan nilang ang ilang ebidensyang nakalap ay tugma sa modus operandi ng mga sindikato ng iligal na organ trafficking sa ibang rehiyon. Ang pinakahuling datos ay nagpapakita na natukoy na ng pulisya ang hindi bababa sa 3 lokasyon na posibleng pinagdalhan sa mga biktima bago sila tuluyang maglaho. Patuloy ang masusing paggalugad sa mga bodega at abandonadong gusali na may kaugnayan sa mga unang natuklasan. Sa ngayon, ang Special Investigation Team ay patuloy na nagdudugtong-dugtong sa bawat piraso ng ebidensya upang mabuo ang buong larawan sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga mangangalakal, habang ang buong lungsod ay naghihintay na may pag-aagam-agam at takot. Pumasok sa mas masinsinang yugto ang investigasyon nang dumating ang forensic team sa isang lumang bodega sa Valenzuela, ang lokasyong ilang beses nang itinuro ng mga saksi. Sa labas, ang bodega ay mukhang ordinaryo, natutuklap ang pintura, sira ang isang bahagi ng gate, at halatang napabayaan na. Ngunit pagpasok ng mga pulis, tila nag-iba ang hangin. Ang liwanag mula sa kanilang mga high-intensity flashlight ay nagbunyag ng mga bakas ng gawaing hindi pangkaraniwan. Sa isang sulok, may isang mahabang mesang bakal na may mga mansa ng kulay kalawang na likido. Sa sahig, may mga guhit na tila mula sa pagkakaladkad ng isang mabigat na bagay. Nakakalat din ang ilang gamit na medikal, mga tubo ng A-drip, mga metal na pang-ipit, at isang sirang asul na cooler bag. Ang mga ito ay nagdagdag ng isa pang patong na misteryo. Ang kaso ay higit pa sa simpleng pagkawala ng tao. Hinala ng pulisya, ang lugar ay ginamit bilang transit point o posibleng lugar ng preparasyon bago dalhin ang mga biktima sa ibang lokasyon. Isang opisyal na tumangging magpakilala ang nagsabing kakaiba ang pakiramdam sa loob ng bodega, na tila ito ay ginamit sa isang bagay na napakalayo sa legal na gawain. Habang abala ang isang team sa pagsisiyasat sa bawat sulok ng bodega, sinuri naman ng isa pang team ang mga footage mula sa mga strategic na lokasyon sa paligid. Sa isang recording, nakita ang isang puting van na tugma sa deskripsyon ng saksi, na dahan-dahang dumaan bandang 1:00 ng madaling araw. Huminto ito malapit sa bodega ng halos 7 minuto bago nawala sa isang madilim na kanto na hindi nasakop ng kamera.
Kahit walang plaka ang sasakyan, napansin ng mga investigador ang isang maliit na sticker sa likurang bintana na maaaring maging susi sa pagkakakilanlan nito, isang detalyeng masusi na nilang sinusuri. Bukod dito, sinundan din ng pulisya ang isang ulat mula sa isang residente sa Quezon City na nakarinig ng malakas na ingay mula sa isang bakanting bahay sa loob ng dalawang magkasunod na gabi. Nang puntahan ng mga otoridad ang lugar, nakakita sila ng mga ginamit na plastic ties, isang tela na pantakip sa mukha, at isang malaking pulang timba na may matapang na amoy kahit pahalatang sinubukang linisin. Ang mga gamit na ito ay dinala sa laboratorio para sa mas malalim na pagsusuri. Samantala, habang ang mga natutuklasan ay unti-unting nagtuturo sa isang organisadong sindikato, lalong hindi maitago ng mga pamilya ng mga nawawalang mga ngalakal ang kanilang pag-aalala. Ang ilan sa kanila ay nagtayo na ng sarili nilang search party, nag-aabang sa bawat balita mula sa pulisya. Ang komunidad ng mga mangangalakal ay nagsimula ng mag-organisa ng buddy system, tinitiyak na walang lalabas ng mag-isa sa gabi. Pinalawak na ngayon ng EFI ang kanilang search radius hanggang sa mga karatig bayan ng Maynila at sa mga rutang posibleng ginagamit para sa iligal na distribusyon. Bawat maliit na ebidensya, mula sa piraso ng tela hanggang sa bakas ng gulong, ay binibigyan na ngayon ng malaking importansya. Sa likod ng lahat ng ito, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw, ang pagkawala ng mga mangangalakal ay hindi hiwa-hiwalay na insidente, kundi bahagi ng isang magkakaugnay na serye ng mga pangyayari na tumuturo sa isang bagay na mas malaki at mas madilim kaysa sa kanilang inakala. Isang gabi, habang nagpapatrolya ang isang karagdagang team sa lugar ng Payatas, isang lalaking mukhang pagod at marungis ang nagmamadaling lumapit sa kanila. Nagpakilala siya bilang isang dating mangangalakal na nagtrabaho noon sa Navotas, ngunit tumigil na 2 buwan na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang boses nang ikwento niyang minsan siyang inalok ng isang hindi kilalang lalaki na magtrabaho bilang tagabuhat ng mga kargamento sa gabi, na maisahod na di hamak na mas mataas kaysa sa kinikita niya sa pangangalakal. Tinanggihan niya ang alok dahil naghinala siya. Ngunit naaalala niya ang ilang kasamahan na tumanggap ng alok, at ang mga pangalan nila ay kasama na ngayon sa listahan ng mga nawawala. Ang testimonya ng lalaki ay naging isang mahalagang pambihirang pagkakataon sa investigasyon. Itinuro niya ang isang lihim na tagpuan sa isang abandonadong gasolinahan sa Pasig, kung saan umano dinadala ang mga mangangalakal gamit ang parehong puting van na nakita sa TV. Agad na kumilos ang mga pulis. Pagdating sa lokasyon, nakita nilang ang lugar ay tila ginagamit nga para sa mga lihim na gawain. May mga abo mula sa sinunog na papel, mga lata ng pagkain, at mga magkakapatong na bakas ng gulong. Nang suriin ng forensic team ang lugar, natagpuan nila ang isang itim na bag sa likod ng mga nakatambak na tabla. Naglalaman ito ng 2 bagay na nagpatahimik sa buong team. Isang ihi ng isa sa mga nawawalang mangangalakal, at isang maliit na kwaderno na puno ng mga numero at paulit-ulit na inisyal. Hinala ng pulisya, ang kwaderno ay nagsisilbing listahan ng mga ipadala o talaan ng mga biktima. Sa huling pahina, may isang malabong sulat, Gate 4, Biyernes ng gabi, isang bagong palaisipan. Ang impormasyong ito ay nagbunsod ng mabilis na pagkilos patungo sa Manila North Harbor, kung saan mayroong malalaking distribution gates na may mga numero. Ang Gate 4 ay isa sa mga ito. Nang dumating ang mga operatiba, tahimik ang lugar. 2 security guard lamang ang nagbabantay, na kapwa nagsabing wala silang napansing kakaiba sa mga nagdaang gabi. Ngunit may isang bagay na kahina-hinala sa likod ng isang gusali, isang maliit na pinto na hindi nakalock, gayong dapat ay laging sarado. Pinasok ng mga pulis ang maliit na silid. Ang kanilang mga flashlight ay gumala sa mga maruruming pader hanggang sa matuon sa isang estanteng bakal na may mga lamang cooler bag. Ang ilang label sa mga bag ay may mga medical code na karaniwang ginagamit sa pagpapadala ng mga organ. Sa isang sulok, may bakas ng natuyong likido na may halong kulay kapeng mansa na lalong nagpatindi sa tensyon. Ang lugar ay mukhang huling transit point bago ipadala ang T-kargamento sa isang mas malaking lokasyon. Kasabay nito, kumalat na ang balita tungkol sa mga bagong tuklas. Tumindi ang pangamba, lalo na sa komunidad ng mga manggagawa at sa mga may kaanak na nagtatrabaho sa labas. Naglabas ng direktiba ang pamahalaang lungsod na higpitan ang seguridad sa mga pantalan at bodega.
Samantala, nagdagdag ang ACC ng isang special unit para imapa ang posibleng network ng organ trafficking na maaaring may operasyong internasyonal. Isang bagay ang malinaw na ngayon, ang pagkawala ng mga mangangalakal ay direktang konektado sa isang organisadong sindikato na sinasamantala ang mga butas sa seguridad ng lungsod. Hinala ng pulisya, mayroon pang ibang mga lokasyon na hindi pa nila natutuklasan, mga lugar kung saan posibleng dinala ang mga biktima bago tuluyang maglaho ang kanilang mga bakas. Ang imbestigasyon ay patuloy at bawat bagong tuklas ay naglalapit sa kanila sa sentro ng operasyon ng sindikatong matagal nang nagtatago sa kadiliman ng lungsod. Dahil sa mga bagong impormasyon, itinuon ng pulisya ang kanilang atensyon sa mga lumang gusali sa paligid ng mga industrial zone sa hilagang bahagi ng Kamaynilaan. Isa sa mga gusaling isinama sa listahan ay isang abandonadong pabrika ng tela sa Caloocan na 5 taon nang hindi ginagamit. Sa labas, mukha itong marupok, puno ng lumot ang mga pader, at gumuho na ang ilang bahagi ng bubong. Ngunit ayon sa isang impormante na nagbigay ng tip tungkol sa Gate 4, ang pabrikang ito ay isa sa mga mahahalagang lokasyon bago tuluyang mawala ang mga biktima. Nang pasukin ng investigation team ang pabrika, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanila. Makapal ang alikabok sa sahig, ngunit sa gitna ng malawak na espasyo, may mga bakas ng paa na halatang bago pa lamang. Dahil dito, mas lalo pang sinuryod ng mga pulis ang lugar. Hindi nagtagal, isa sa mga miyembro ng team ang nakadiskubre ng isang bakal na pinto sa sahig sa likurang bahagi na natatakpan ng sako. Nang buksan nila ito, isang malamig at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanila, tanda na ang silid sa ilalim ay bihirang masinagan ng hangin mula sa labas. Dahan-dahang bumaba ang mga pulis sa makipot na hagdan patungo sa basement. Dito, ang imbestigasyon ay naging mas dramatiko. Malawak ang silid. Puno ang mga pader ng mga tubo at may ilang EC lights na mahinang umiilaw. Sa gitna, may isang operating table na kulay berdeng kupas, kumpleto sa mga panali para sa kamay at paa. Sa tabi nito, may isang maliit na trolley na may mga surgical tools tulad ng scalpel, metal tubes, at ilang walang lamang blood bag na basta na lang itinapon. Ang ilan sa mga gamit ay kinalawang na, ngunit ang iba ay mukhang bago pa at may mga bakas pa ng likidong hindi pa tuluyang natutuyo. Napansin ng mga pulis ang isang malaking freezer sa sulok. Nang buksan, wala itong laman, ngunit may mga bakas ng yelo na tila may hugis, na para bang may bagay na matagal na nakaimbak doon. Sa likod ng freezer, may isang maliit na papel na nakadikit gamit ang packaging tape. Naglalaman ito ng mga transport code at 2 delivery location na hindi pa lumalabas sa investigasyon. Tumaas ang tensyon nang makakita ang isang opisyal ng isa pang pinto sa dulo ng silid na nakalock gamit ang isang matibay na kandado. Sa ibabaw ng pinto, may malaking letrang F na ipininta gamit ang pulang pintura. Sinubukan nilang buksan ito ng pilit, ngunit isang mekanikal na tunog ang narinig mula sa likod nito, na para bang may makinang umaandar o bentilasyong gumagana pa. Ngunit bago tuluyang mabuksan ang pinto, nagpasya ang team leader na ipagpaliban ang pagwasak dito para sa kanilang kaligtasan. Nangangamba silang may patibong na inihanda ang mga salarin. Habang minamapa ng pulisya ang silid, kinontak ng kabilang team ang mga pamilya ng mga biktima upang kumpirmahin kung may mga damit o gamit na tumutugma sa mga natagpuan sa pabrika. Ilang pamilya ang agad na nakilala ang mga punit-punit na damit na nakita sa isang sulok, na nagkumpirma na ang lugar na ito ay posibleng isa sa mga huling hantungan ng mga nawawalang mangangalakal. Sa labas ng pabrika, nagsimula ng magkumpulan ang mga residente matapos makita ang dami ng sasakyan ng pulis. Nagbubulungan sila, nangangamba na ang abandonadong gusali na akala nila ay walang panganib ay sentro pala ng isang madilim na operasyong hindi nila sukat akalain. Muling pinaalalahanan ng pamahalaang lungsod ang publiko na manatiling kalmado, ngunit idiniin na ang investigasyon ay nasa kritikal na yugto at inihayag na ang sindikato ay mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Nang lumabas ang mga pulis dala ang maraming bagong ebidensya mula sa basement, isang bagay ang lalong naging totoo, ay isang organisadong daloy ng operasyon, mga magkakaugnay na lokasyon, at mga taong nagtatrabaho sa likod ng lahat upang matiyak na hindi sila matutuklasan. Ngayon, ang investigasyon ay umuusad sa susunod na yugto, ang paghahanap sa kung sino ang utak na nag-oorganisa ng lahat ng nakakakilabot na gawaing ito. Kinaumagahan, nagsagawa ng isang closed-door meeting ang Manila Police District sa kanilang headquarters.
Naroon ang lahat ng investigation teams, mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, Forensic, Intelligence, at pati na rin ang unit para sa transnational crimes. Ang silid ay puno ng isang malaking mapa ng Metro Manila na may mga pulang pin sa mga lokasyong nasuri na, ang bodega sa Valenzuela, ang abandonadong bahay sa Quezon City, ang gasolinahan sa Pasig, ang Gate 4 sa North Harbor, at ang pinakabago, ang basement ng pabrika sa Caloocan. Ang lahat ng puntong ito ay pinagdugtong ng manipis na itim na linya. Nakakagulat ang resulta. Ang lahat ng lokasyon ay bumubuo ng isang paikot na ruta na patungo sa isang liblib na lugar sa labas ng kalunsuran. Sa gitna ng analisis, isang intelligence officer ang nagpakita ng resulta mula sa mga listening device na bagong kabit sa paligid ng lumang pabrika. Ipinakita niya ang isang malabong audio recording na nakuha bandang 2 oras 14 na minuto ng madaling araw. Tunog ng isang makinang pinaandar, sinundan ng kalansing ng mga metal, at isang maikling pag-uusap ng dalawang lalaki gamit ang mga code. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing pangungusap ay, kailangang mas mabilis ang susunod na delivery. Naghihinala na sila. Ang pangungusap na iyon ay naging mahalagang patunay na ang mga salarin ay aktibo pa at alam nilang papalapit na ang mga pulis. Dahil sa impormasyong ito, pinalakas ng pulisya ang kanilang undercover operations. Nagsimulang maglagay ang isang special team ng mga sasakyang sibilyan na nakapark sa mga strategic na lugar na hinihinalang ruta ng sindikato. Nagkabit din sila ng mga maliliit na kamera sa ilang abandonadong gusali. Sa ikalawang gabi ng pagmamanman, isang mahalagang pangyayari ang naganap. Isang madilim na Berding truck ang na-record na pumasok sa isang bakanting lot malapit sa pabrika bandang 11 oras 8 minuto ng gabi. Ipinakita ng kamera ang dalawang lalaking bumaba, nakasuot na medical mask at latex gloves. Sinuri nila ang paligid na tila tinitiyak na walang nakasunod, saka binuksan ang likod ng truck. Sa footage, nakita ang hugis ng isang malaking metal na kahon na may maliliit na gulong. Mahigpit itong sarado at mukhang napakabigat para sa ordinaryong kargamento. Sinabi ng isang lalaki, siguraduhin mong makarating to sa lumang lugar, huwag mag-iwan ng bakas. Sumagot naman ang isa, malinaw ang utos ng taas. Kahit hindi makita ang kanilang mga mukha, ang kanilang punto at paraan ng pagsasalita ay inirecord para sa voice analysis. Kinabukasan, natagpuan ng field team ang isang ginamit na gulong na kapareho ng sa truck sa isang daan ng lupa patungo sa isang lugar na dating container yard. Matagal nang sarado ang lugar, ngunit binabantayan pa rin ng isang pribadong kumpanya. Nang subukang pumasok ng mga pulis, hindi sila pinayagan sa dahilang ipribadong pag-aari ito, isang bagay na lalong nagpatindi sa kanilang hinala. Paikot-ikot ang sagot ng mga gwardiya, na nagpapatunay na may alam sila na higit pa sa kanilang inaamin. Samantala, nagsimula nang dumating ang mga pamilya ng mga nawawalang mga ngalakal sa command center. Isa sa kanila, isang ina, ang lumapit sa mga pulis dala ang litrato ng kanyang anak na 3 linggo nang nawawala. Sinabi niyang bago ito maglaho, nagreklamo ang anak niya na may lumapit na lalaking nag-aalok ng dagdag na trabaho sa gabi. Tumanggi ito noong una, ngunit pagkaraan ng ilang araw ay nagbago ang isip dahil sa matinding pangangailangan. Pagkatapos noon, hindi na ito bumalik. Ang kwentong ito ay nagpatibay sa padron, may isang taong aktibong nagre-recruit ng mga biktimang nasa mahirap na kalagayan. Sa gitna ng tumitinding pressure, nakakuha ng bagong lead ang intelligence team mula sa mga maliit na sulat na natagpuan sa basement. Isa sa mga code na nakasulat, La-4 ID, ay hindi pala basta-basta numero. Nang suriin ito, ang code ay tumuturo sa isang lumang pribadong ospital na nagsara mula pa noong pandemya. Ang ospital na iyon ay dating nagsilbing maliit na medical training center at nakatayo pa rin ang gusali nito. Ang nakakagulat ay ang katotohanang ang ilan sa mga dating medical staff ng ospital ay hindi na matagpuan. Nagsimulang maghinala ang pulisya na ang sindikatong ito ay kinabibilangan ng mga taong may kaalaman sa medisina. Pinatunayan nito ng matuklasan ng forensic team ang bakas ng paggamit ng high-grade anesthetic sa isang tela na natagpuan sa bodega sa Valenzuela. Isang gamot na tanging mga lisensyadong medical professional o mga taong may access sa mga pasilidad na ito ang makakakuha. Habang ang mga ebidensya ay tumuturo sa isang profesional na network, pinalawak ng pulisya ang investigasyon hanggang sa digital world.
Sinuri nila ang mga iligal na transaksyon sa mga forum sa dark web na may kinalaman sa pagbebenta ng organo ng tao. Kahit na karamihan ay gumagamit ng mga code at naka-encrypt na address, ilang transaksyon ang tumugma sa panahon ng pagkawala ng mga mangangalakal sa Maynila. Nang pagsama-samahin ang lahat ng piraso ng impormasyon, nagsimulang mabuo ang malaking larawan. May isang organisadong sindikato na may mga field recruiter, medical operator, logistics manager, at posibleng isang taong kumokontrol sa lahat mula sa malayo. Sistematiko silang nagtatrabaho, palipat-lipat ng lokasyon, at sinasamantala ang kahirapan ng mga mangangalakal bilang paraan para makapambiktima. Ang imbestigasyon ay nasa pinakakritikal na yugto. Bawat hakbang ng pulisya ay maaaring magdulot ng malaking revelasyon o lalo pang magtago sa sindikato. Ngunit isang bagay ang sigurado, papalapit na sila sa taong nasa likod ng lahat ng ito, ang taong matagal nang kumikilos sa dilim ng hindi nagpapakita. Ang mga masusing pagsusuri sa mga audio recording, galaw ng mga sasakyan, at mga natagpuang tala ay nagdala sa pulisya sa isang mahalagang konklusyon, may isang tao na nag-organisa ng buong operasyon mula sa likod. Isang figura na binansagan ng mga investigador bilang P ang maestro. Hindi pa alam ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang paraan ng pagbibigay ng utos at ang istruktura ng operasyon ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay may karanasan sa mundo ng medisina at may access sa isang internasyonal na network ng kriminal. Sa sumunod na pulong, sinuri ng pulisya ang mga pattern ng iligal na pagpapadala mula sa pantalan ng Maynila sa mga nakaraang taon. Sa mga lumang archive, natagpuan nila ang mga tala tungkol sa isang peking kumpanya ng logistic na dating inimbestigahan para sa smuggling ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa mga dokumento ng kumpanyang iyon, isang pangalan ang laging lumilitaw, E.C. Ramirez, isang surgeon na dating nagtrabaho sa pribadong ospital na nagsara na. Naglaho siya matapos masangkot sa isang kaso ng malpractice 5 taon na ang nakalipas at hindi na natagpuan. Dahil dito, nagsimulang ikonekta ng pulisya ang mga tuldok, posibleng si EUC. Ramirez ang utak sa likod ng sindikato. Kasabay nito, minapa ng field team ang galaw ng mga kahina-hinalang sasakyan. Mula sa 12 ng footage, 3 sasakyan ang paulit-ulit na lumitaw, ang puting van, ang burning truck, at isang itim na sedan na laging humihinto malapit sa mga crime scene, ngunit hindi direktang gumagawa ng kahina-hinalang aktibidad. Nang suriin ang chassis number ng sedan sa National Database, natuklasan ng pulisya na ito ay nakarehistro sa isang taong 3 taon ng patay. Ito ay matibay na ebidensya na ang sindikato ay hindi lamang propesyonal, kundi gumagamit din ng mga peking pagkakakilanlan. Upang mas mapakipot ang kanilang pagtugis, nagsagawa ng mas mapangahas na undercover operation ang pulisya. Sa loob ng ilang gabi, ilang miyembro ng intelligence unit ang bumaba sa lansangan, nagkunwaring mga bagong mangangalakal sa mga lugar kung saan nawala ang mga biktima. May dala silang maliliit na kamera at geese tracker sa kanilang mga damit. Walang nangyari sa unang 3 gabi. Ngunit sa ika-4 na gabi, isa sa mga ahente ang nilapitan ng isang lalaki na nag-alok ng dagdag na trabaho. Inilarawan niya ito bilang pagbubuhat ng mga pakete sa gabi at sinabihang maghintay sa isang partikular na poste ng ilaw bandang 2:00 ng madaling araw. Agad na kumilos ang intel. Sa takdang oras, isang puting van ang dahan-dahang dumating. Ngunit nang lalapit na ang ahente, napansin niyang hindi lang 2 ang sakay. May 3 tao, 2 sa harap at isa sa likod na nakaupo ng tahimik at nakasuot ng itim na hoodie. Nang buksan ng isa sa mga lalaki ang pinto para papasukin ang ahente, sumugod ang arrest team na nakaantabay na. Ngunit hindi naging madali ang pagsalakay. Lumaban ang isang lalaki, naghagis ng isang piraso ng metal sa mga pulis, at sinubukang tumakas ng van. Nagkaroon ng habulan na umabot ng ilang kilometro, bago tuluyang naharang ang van malapit sa isang tulay. Nang buksan ang likod ng van, natagpuan ng pulisya ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat. 2 malaking cooler box na nakatali. Ang isa ay bahagyang bukas, na nagpapakita ng isang makapal na plastik na may mansa ng dugo. Agad na kinuha ang ebidensya at dinala ang 3 lalaki para sa masusing interogasyon. Ngunit isa lang sa kanila ang nagsalita, at kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Inamin niyang isa lamang siyang courier. Tumatanggap sila ng utos mula sa isang taong may alias na Hepe.
Ang lahat ng utos, schedule, at tagpuan ay ibinibigay sa pamamagitan ng naka-encrypt na voice message. Sa tuwing susubukan nilang magtanong, isa lang ang sagot. Kapag nagtanong ka pa, isasama kita sa susunod na listahan. Dahil sa testimonya niya, lalong nakumbinsi ang pulisya na ang sindikato ay may mahigpit na command structure. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay nang banggitin niya ang isang lugar na hindi pa lumalabas sa investigasyon, isang lumang villa sa mga burol ng Tagaytay, sa hangganan ng Cavite. Ang villa raw ang huling hantungan bago ipadala ang mga organo sa labas ng lungsod, o marahil sa ibang bansa. Agad na kumilos ang investigation team patungo sa villa. Ngunit isang bagay ang naging focus nila, kung ang villa nga ang huling hantungan, posibleng dinala doon ang mga nawawalang mga ngalakal. At may posibilidad na ang ilan sa kanila ay naroon pa, o kahit man lang ang kanilang mga bakas. Ang investigasyon ay lalong naging maigting. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang katotohanan, ang sindikato ay mas organisado, mas malawak at mas mapanganib kaysa sa kanilang inakala. At sa likod ng lahat, ang maestro ay nananatiling nakatago, nagmamasid sa bawat galaw mula sa malayo. Matapos makuha ang impormasyon tungkol sa nakatagong villa sa Tagaytay, agad na bumuo ang kapulisan ng isang joint task force na binubuo ng SID, Intelligence Group, Special Action Force, NISE, at isang forensic field team. Ang villa ay hindi malapit sa mga kabahayan, ito ay nasa isang dalisdis ng burol na may paikot-ikot na daan na bihirang daanan. Sa labas, mukha itong isang marangyang vacation house na napabayaan na. Natutuklap ang pintura, matataas ang damo sa hardin, at kinakalawang na ang gate. Walang mag-aakala na ang gusaling mukhang abandonado ay nagtatago ng isang bagay na mas madilim. Nagsimula ang raid bandang 3:30 ng madaling araw. Makapalang hamog na lalong nagpatahimik sa paligid. Dalawang team ng ASD ang pumasok mula sa magkabilang gilid ng villa, habang ang SID ay pumasok sa harap. Hindi nakalock ang pinto na tila sinadyang iwanang bukas. Ngunit para sa mga pulis, isa itong posibleng patibong. Pagdating sa sala, isang magkasalungat na tanawin ang bumungad. Ang mga muebles ay luma at puno ng alikabok. Ngunit sa isang sulok, may isang maliit na kiss camera na aktibo pa, isang senyales na may nagmamanman sa villa hanggang sa mga huling sandali. Pumasok sila sa mas malalim na bahagi. Isang mahabang pasilyo na walang ilaw ang patungo sa 3 pinto. Ang una ay isang silid-tulugan na magulo ang kama. Ngunit sa ilalim nito, may isang kahon na naglalaman ng mga ginamit na heringgilya, mga papel na may medical notes, at isang electronic access card na may nakasulat na Level 2, Restricted. Ang ikalawang pinto ay patungo sa isang walang lamang kusina. Ngunit ang ikatlong pinto, na gawa sa bakal at may simpleng electronic lock, ang nagdulot ng matinding hinala. Nang puwersahang buksan ang pinto, isang hagdanang bakal ang bumungad pababa. Isang malamig at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanila. Tinagos ng kanilang mga flashlight ang kadiliman hanggang sa makarating sila sa isang basement na mas malawak pa kaysa sa natagpuan sa pabrika. Dito, tuluyang nagbago ang lahat. Ang silid ay hindi na mukhang luma, ito ay moderno at organisado. Sa gitna, may 3 stainless steel operating tables na may malalaking ilaw sa itaas. Sa kanan, may isang malaking salaming kabinet na puno ng mga bote ng anesthesia at mga steril na gamit medikal. Sa kaliwa, natagpuan nila ang 3 malalaking freezer, lahat nakalock. Nang mabuksan, 2 ang walang laman. Ngunit ang ikatlo ay naglalaman ng mga puting plastic bag. Agad na kumuha ng sample ang forensic team. Ngunit sapat na ang kanilang nakita para mapatigil ang ilan sa mga operatiba. Sa dulo ng silid, may isang sliding door na may simbolo ng bilog na may letrang E sa loob, ang parehong inisyal na tumutugma sa kanilang suspect na si Ilfi Ramirez. Sa likod ng pinto, may isang maliit na silid na may mga monitor na konektado sa mga kamera sa iba't ibang bahagi ng villa. Ang mga na-record na footage ay nagpakita ng mga kahina-hinalang aktibidad, ang burning truck na dumarating sa gabi, mga malalaking kahon na ipinapasok sa basement, at mga taong nakaunipormeng medikal. Ang pinaka-nakakagulat ay ang huling recording, 3 araw bago ang raid. Ipinakita nito ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng puting laboratory gown, nakatayo sa harap ng kamera, habang may isinusulat sa isang maliit na whiteboard.
Kahit nakatakip ang kanyang mukha, kitang-kita ang talas ng kanyang mga mata. Idinikit niya ang isang maliit na papel sa monitor na may dalawang salita lamang, maghanap pa. Tila ito ay isang mensahe para sa sinumang makakakita ng recording. Na para bang si UC Ramirez, o kung sino man ang maestro, ay alam na tinutugis siya ng pulisya, at hindi siya nagpapakita ng anumang takot. Sa halip, tila sinusubukan niya kung gaano kalapit ang kayang marating ng mga otoridad. Habang sinusuri ang huling silid, natuklasan nila ang isang makipot na lagusan patungo sa labas ng villa, papunta sa isang maliit na gubat sa likod ng burol. Mukhang ginamit ito bilang daanan para sa pagtakas. May mga sariwang bakas ng paa sa lupa, na nagpapahiwatig na may isang taong tumakas ilang sandali bago dumating ang mga pulis. Ang villa ay isinara. Lahat ng ebidensya ay dinala para sa investigasyon. Nagbantay ang mga otoridad sa lugar dahil posibleng malapit lang ang mga miyembro ng sindikato. Ang mga residente ng Tagaytay na nakarinig ng balita ay nagsimulang mangamba. Samantala, inihayag ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang isang state of emergency investigation. Sa mga bagong tuklas na ito, ang investigasyon ay nakatuon na ngayon sa iisang layunin, hanapin ang maestro. Ang taong halos hindi nagpapakita, ngunit nag-iwan ng sapat na bakas para patuloy na magtanong ang pulisya kung gaano kalawak ang operasyong ito at ano talaga ang kanilang tunay na layunin. Matapos ang raid sa villa, agad na ibinaling ng mga investigador ang kanilang atensyon sa sikretong lagusan na natagpuan sa basement. Ang lagusan ay mababa, mga 1.5 metro lamang ang taas, puno ng mga lumang tubo, at patungo sa isang maliit na bakal na pinto sa likod ng makakapal na halaman sa paanan ng burol. Nang buksan ang pinto, nakita ng pulisya ang mga sariwang bakas ng paa, tila may tumakas ilang oras lamang bago ang operasyon. Ang mga bakas ay patungo sa maliit na gubat sa likod ng burol, isang lugar na bihirang puntahan dahil sa matarik na daan at makapal na hamog sa gabi. Agad na sinuyod ng joint team ang gubat gamit ang mga G-negatibo, SHAM unit at thermal drone. Ngunit ang mahalumigmig at makapal na puno ay nagpahirap sa pagtugis. Sa ilang pagkakataon, nakadetect ang drone ng init ng katawan na mabilis na gumagalaw, ngunit nawawala rin ito agad sa mga lugar na siksik ang mga puno. Tila alam ng tinutugis ang mga daan ang hindi kayang abutin ng teknolohiya. Dahil dito, hinala ng pulisya na ang kanilang target ay may karanasan sa militar o espesyal na pagsasanay. Habang tinatahak ang isang mabatong landas, may natagpuang kakaiba ang isang opisyal, isang medical digital watch na may logo ng pribadong ospital na nagsara na. Umiilaw pa ang relo at tama ang oras, na nagpapahiwatig na ang may-ari nito ay kararating lamang doon. Sa mas malalim na bahagi ng gubat, natagpuan nila ang mga bakas ng isang maliit na apoy at mga balat ng imported na instant noodles na nagpapatunay na ang pagtakas ay planado. Ilang daang metro mula roon, natuklasan nila ang isang maliit na istruktura na parang bunker, natatakpan ng lupa at mga dahon. Nang mabuksan, ito pala ay isang lihim na observation post. Sa loob, may monitor na konektado sa mga hidden camera sa villa, isang radio na may espesyal na frequency, isang laptop na puwersahang pinatay, at mga mapa ng Maynila at Cavite na may mga pulang bilog sa ilang strategic na lokasyon. Ipinakita sa isang mapa ang isang mas malawak na distribution route, hindi lang sa Maynila at Tagaytay, kundi pati na rin sa ilang lungsod sa Timog Luzon at mga ruta ng logistics sa pagitan ng mga probinsya. Sa ibaba ng mapa, may sulat kamay, E2, E6, E9, rotasyon tuwing 10 araw. Ibig sabihin, ang operasyon ay hindi lang sa isang lugar, kundi palipat-lipat. Sa ilalim ng mesa, may isang itim na maleta na may mga dokumentong bahagyang nasunog. Ngunit ang mga natirang piraso ay sapat na para ituro sila sa isang bagong pangalan, Kalingang Tunay Foundation, isang social foundation na tumutulong sa mga mahihirap. Mukha itong lehitimo, ngunit nang suriin, marami sa kanilang financial reports ang hindi malinaw. Ang temang ito ang naglantad sa mas malaking network. Posibleng ginagamit ang foundation bilang front para mag-recruit ng mga biktima, magpadala ng pondo, at magbigay ng access sa mga medical staff. Ang pagsusuri sa laptop ay nagbukas ng karagdagang ebidensya. Natagpuan ng mga digital forensic expert ang mga piraso ng naka-encrypt na mensahe na hindi tuluyang nabura. Sa isang fragment, may pariralang nagpatahimik sa buong investigation room.
huling batch, bago ilipat ang command center. Utos mula sa maestro. Pinatunayan nito ang dalawang bagay, nasa malaking yugto ng paglipat ang operasyon, at ang maestro ay aktibo pa ring nagbibigay ng utos. Samantala, ang mga residente sa paligid ng Tagaytay ay nagsimulang matakot matapos malaman ang tungkol sa sikretong bunker. Inamin ng ilan na nakakita sila ng mga di pamilyar na sasakyan sa gabi, ngunit inakala nilang mga turistang naligaw lang. Sa kabilang banda, isang bagong testimonya ang lumabas mula sa isang gwardiya ng katabing villa. Nakita raw niya ang dalawang lalaki na lumabas mula sa gubat noong gabi bago ang raid. Nakasakay sila sa isang trail bike na walang plaka. Dahil sa testimonya, nalaman ng pulisya na ang pagtakas ay matagal ng pinlano na nagpapakita ng mataas na antas ng intelligence ng sindikato. Sa paglitaw ng foundation at ng bunker, napagtanto ng pulisya na ang kanilang natuklasan ay maliit na bahagi pa lamang ng buong operasyon. At kung totoo ang ihuling batch, kailangan nilang kumilos ng mabilis bago tuluyang maglaho ang lahat ng bakas. Sa dulo ng pagsisiyasat sa bunker, may natagpo ang isang maliit na sulat sa ibabaw ng mesa na may simpleng ngunit nakakakilabot na mensahe. Kung nakarating kayo rito, ibig sabihin, masyado na kayong malapit. Isang malinaw na mensahe na alam ng maestro ang bawat galaw ng pulisya, at ngayon, ang pagtugis ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Nang lumabas ang pangalan ng Kalingang Tunay Foundation, mabilis na kumilos ang pulisya para siyasatin ang mga aktibidad nito. Sa labas, mukha itong isang lehitimong organisasyon, may opisina sa isang business district sa Kanlurang, Maynila, at aktibo sa social media. Ngunit sa mas malalim na pagsisiyasat, may malaking pagkakaiba. Halos lahat ng kanilang ipinapakitang aktibidad ay hindi talaga nangyari. Ang mga larawan ay galing sa internet o minanipula. Nagpadala ng undercover team ang pulisya para subaybayan ang opisina. Mukha itong abala sa oras ng trabaho, ngunit kakaunti ang aktibidad sa loob. Karamihan sa mga silid ay walang laman at dalawa lang ang empleyado na walang malinaw na pagkakakilanlan. Nang tanungin, inamin ng isa na hindi pa nila nakikita ng personal ang nagtatag ng foundation. Lahat ng utos ay dumarating sa email at voice message. Ang Digital Forensic Investigation ay naglantad ng mga bank account na konektado sa mga kahina-hinalang transaksyon. Bilyon-bilyong piso ang dumadaloy sa iba't ibang tao gamit ang mga peking pangalan at shell companies sa ibang bansa. Sa ilang internal financial reports, natagpuan ng pulisya ang isang hindi pangkaraniwang termino para sa isang health foundation, mobile units, isa zero-day rotation. Ang terminong ito ay eksaktong kapareho ng natagpuan sa bunker. Nang suriin ang pariralang key mobile units, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang foundation ay may 5 mobile clinic na may tatak na tulong pangkalusugan sa komunidad. Madalas itong nakikita sa mga liblib na lugar sa Maynila at mga karatig probinsya, ngunit hindi kailanman nagbibigay ng tunay na serbisyong medikal. Sa maraming CCTV footage, ang mga mobile clinic na ito ay humihinto sa madidilim na lugar o malapit sa mga komunidad kung saan nawala ang mga mangangalakal. Dahil sa matibay na ebidensya, nagpasya ang pulisya na sundan ang isa sa mga mobile clinic. Maingat ang kanilang operasyon. Sa unang ilang oras, mabagal lang ang takbo ng sasakyan. Ngunit bandang 11:17 ng gabi, bigla itong bumilis patungo sa isang alternatibong ruta palabas ng lungsod. Agad na sumunod ang team. Ang mobile clinic ay hindi papunta sa anumang pasilidad na medikal. Sa halip, huminto ito sa isang bakanting lot malapit sa isang lumang bodega sa Bulacan. 2 tao ang bumaba, binuksan ang likod, at nagsimulang ibaba ang isang mahabang metal na kahon na hugis kapsula, na parang isang high-tech na stretcher. Ngunit bago ito mailipat ng tuluyan, sumalakay ang arrest team. Mabilis na nagtangkang tumakas ang mga suspect. Isang lalaki ang nahuli habang ang isa ay nakatakas. Nang buksan ng pulisya ang metal na kahon, natagpuan nila ang isang mini airtight room na may portable anesthesia machine, heart monitor, at maliliit na surgical instrument. Ang kahon ay hindi lang stretcher, ito ay isang kumpletong mobile medical facility. Binago nito ang pananaw ng investigasyon. Ang sindikato ay hindi lang gumagamit ng mga gusali, mayroon din silang mga gumagalaw na pasilidad na nagpapahintulot sa kanila na magpalipat-lipat ng hindi nag-iiwan ng bakas.
Ito ang nagpaliwanag kung bakit maraming biktima ang nawawala ng walang saksi, walang ingay at walang laban. Sa interogasyon, kitang-kita ang takot ng nahuling lalaki. Inamin niyang isa lamang siyang medical technician. Sa kanyang putol-putol na pahayag, binanggit niya ang isang lihim na lokasyon, ang E-Base Alpha. Lahat daw ng malalaking operasyon ay doon ginagawa bago ipadala ang mga organo. Ngunit nang tanungin pa siya, sinabi niya ang isang bagay na nagpagimbal sa mga investigador, ang Base Alpha. Hindi permanente. Lumilipat ito. Siya ang nagpapasya kung kailan lilipat. Sumusunod lang kami sa utos. Nang tanungin kung sino siya, nanginginig ang boses na sumagot, ang maestro. Pinatibay nito ang hinala na may isang mobile command center na direktang kontrolado ng isang hindi nakikitang leader. At mas nakakatakot, inamin ng tekniko na ang susunod na malaking paglipat ay gagawin sa loob ng 3 araw. Habang pinalalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa Bulacan at naghahanda para sa isang malaking operasyon upang harangan ang lahat ng posibleng daanang takasan, ang lokasyon ng Base Alpha ang naging pinakamalaking tanong. Kung ito ay gumagalaw gamit ang isang malaking sasakyan, posibleng isang modified container, ang investigasyon ay pumasok na sa pinakamapanganib na kabanata. Isang bagay ang malinaw, ang sindikato ay hindi lang matalino, kundi laging isang hakbang na nauna. At ang maestro ay hindi na isang anino lamang, siya ang utak ng isang labirinto ng krimen na kalahati pa lang ang nalalantad. Matapos makuha ang testimonya mula sa nahuling tekniko, ang buong atensyon ng pulisya ay nakatuon na sa isang termino, Base Alpha. Walang malinaw na datos, walang address, walang koordinasyon. Ngunit nagbigay ng mahalagang susi ang tekniko, ang Base Alpha ay portable at sentro ng operasyon na ginagamit lamang sa oras ng paghihiwalay at pagpapadala. Nang gabing iyon, may natuklasan ang intelligence analysis na nagpagimbal sa kanila. Nakadetect ang radio frequency monitoring unit ng isang maikling signal ng komunikasyon na paulit-ulit na lumilitaw at nawawala. Ang signal ay gumagalaw sa mga liblib na lugar ng lungsod sa isang hindi pangkaraniwang zigzag pattern. Gumagamit ito ng spread spectrum technology, isang teknik na karaniwang ginagamit ng militar para maiwasan ang eavesdropping. Nang imapa, ang landas ng signal ay paikot-ikot sa mga industrial zone, maliliit na pantalan, at mga ruta ng container sa Maynila. Hindi ito ruta ng ordinaryong sasakyan. Dahil dito, nagkaroon ng nakakagulat na konklusyon ang intelligence. Ang Base Alpha ay posibleng isang modified na container ng kargamento. Sa madaling salita, ang sentro ng operasyon ng sindikato ay isang gumagalaw na medical container. Isang bagong lead mula sa kikis ng pantalan. Bandang 1:42 ng madaling araw, isang key footage mula sa isang maliit na pantalan sa Navotas ang nagpakita ng isang madilim na asul na container na may mahinang ilaw sa loob na dahan-dahang gumagalaw. Ngunit kakaiba ito, mayroon itong karagdagang bentilasyon sa gilid at pangalawang pinto sa likod. Mas kahina-hinala pa, 3 lalaking nakaitim na jacket ang laging nagbabantay dito at hindi ito inililipat ng mga opisyal na operator ng pantalan. Lahat ng paglipat ay ginagawa ng isang pribadong forklift. Nang i-zoom in ang recording, isa sa mga bantay ang maihawak na maliit na communication device. Nang palakasin ang audio, narinig ang isang maikling pag-uusap, handa nang gumalaw ang base. Utos mula sa taas, ilipat bago sumikat ang araw. Sapat na iyon para kumpirmahin na ang container na iyon ang Base Alpha. Ang pagsalakay sa pantalan. Dahil alam na ililipat ang Base Alpha bago mag-umaga, bumuo ang pulisya ng isang malaking operasyon. Mga armadong team ang tahimik na kumalat sa pagitan ng mga hanay ng container. Tahimik ang pantalan. Tanging alon at kalansing ng mga kadena ng barko ang maririnig. Ang mga anino ng container ay tila mga madidilim na pasilyo. Tumaas ang tensyon, isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan para makatakas ang Base Alpha. Ngunit nang papalapit na sila, biglang nagbago ang sitwasyon. Mula sa loob ng container, narinig ang tunog ng isang malaking makina. Sinundan ito ng mabilis na mga yabag at kalampag ng metal, na tila may nagmamadaling isara ang isang pinto sa loob. Nagbigay ng senyas ang team leader. Sumugod ang ECE. Ngunit bago sila makalapit, biglang umilaw ang buong lugar ng pulang ilaw mula sa emergency lights ng container.
Isang sirena ang tumunog, hindi mula sa pantalan, kundi mula mismo sa container. Ang base Alpha ay naghahandang tumakas. Biglang lumitaw ang isang espesyal na forklift at sinubukang buhatin ang base Alpha patungo sa isang malaking trailer truck. Hinabol ito ng mga pulis. Sinubukang harangin ang forklift, ngunit mula sa ibabaw ng ibang container, dalawang armadong lalaki ang nagpaputok. Naging magulo ang sitwasyon. Gumanti ng putok ang mga pulis na nagpahinto sa forklift. Ilang segundo pagkatapos, bahagyang bumukas ang gilid ng pinto ng base Alpha. Isang payat na lalaki ang lumabas, nakatakip ang mukha ng itim na maskara. May dala siyang maliit na bag. Nang makita niyang napapaligiran na sila, tumingin siya sa camera ng pantalan na tila alam niyang minamanmanan siya. Sa isang mahinang ngunit malinaw na boses, sinabi niya, "Huli na kayo." At bago pa makalapit ang pulisya, pinindot niya ang isang maliit na detonator. Hindi isang malaking pagsabog, ngunit inactivate nito ang isang automatic data whipping system sa base Alpha, pinutol ang kuryente, pinatay ang mga makina, at sinunog ang ilang dokumento sa loob. Kahit na nahuli ng pulisya ang mga suspect at nakuha ang base Alpha bago ito tuluyang masira, karamihan sa mahahalagang data ay nawala na. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay nailigtas, ang maliit na bag. Ang laman nito ang nagpatigil sa lahat ng investigador. Sa loob, may listahan ng mga codename ng mga operator, mga ruta ng internasyonal na pagpapadala, mga litrato, at isang sulat kamay na tala, utos mula sa maestro, simulan agad ang susunod na yugto. Ngunit may isa pa. Sa huling pahina ng kwaderno, may isang pangalan na bahagyang binura, ngunit nababasa pa rin, ang pangalan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dahil sa paglitaw ng pangalang iyon, tuluyang nagbago ang kaso. Hindi lang isang kriminal na sindikato ang sangkot, kundi isang panloob na pagkakanulo na matagal nang nagpoprotekta sa madilim na operasyong ito. At ngayon, kailangang harapin ng pulisya ang katotohanang ang kanilang kalaban ay mas malapit pa kaysa sa kanilang inaakala. Matapos makuha ang base Alpha, ang lahat ng atensyon ay napunta sa maliit na bag na dala ng lalaking nakamaskara. Ito ang naging susi sa pagbubukas ng pinakamalaking buhol sa kaso. Sa mga dokumento, isang pahina ang naglalaman ng listahan ng mga codename ng mga operator. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang huling pahina, isang pangalan na bahagyang binura, ngunit malinaw pa ring nababasa, ang pangalan ni Secretary Anton De Leon, isang maimpluwensyang opisyal ng gobyerno sa Maynila. Nyanig nito ang buong investigation team. Walang nag-akala na ang taong laging nagsasalita tungkol sa seguridad ng lungsod ay konektado pala sa sindikato. Agad na nagsagawa ng cross-verification ang mga investigador. Sinuri ang financial records ni De Leon, ang kanyang mga opisyal na aktibidad, at ang kanyang digital footprint. Mas malakas pa sa salita ang nagsalita ng mga resulta. May mga lihim na fund transfer mula sa mga peking kumpanya ng Kalingang Tunay Foundation patungo sa personal na account ng opisyal. Ang mga transfer ay regular, tuwing 1-0 hanggang 12 araw, at may mga hindi buong halaga, isang pattern ng bayad para sa operasyon, hindi sweldo. Ang lokasyon ni De Leon ay ilang beses na tumugma sa mga lugar kung saan nawala ang mga mangangalakal at nakita ang mga mobile clinic. Ang pinakakapansin-pansin ay isang travel record na hindi naman talaga nangyari. Nakatala siyang dumalo sa isang pulong sa labas ng lungsod, ngunit walang kihi na nagpapatunay nito. Sa petsang iyon, inilipat ang base Alpha mula Maynila patungong Bulacan. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang bagay, si De Leon ang protektor ng operasyon. Nagsimula ng isang panloob na investigasyon ang pulisya. Dahil isang aktibong opisyal ang sangkot, kailangan itong gawin ng tahimik. Naglagay ang Internal Affairs Service ng isang special team para subaybayan si De Leon. Nilagyan nila ng tracker ang kanyang sasakyan, sinubaybayan ang kanyang ekstrang telepono, at nagpanggap bilang mga staff sa kanyang opisina. Sa unang 2 araw, walang kahina-hinalang nangyari. Ngunit sa ikatlong gabi, bandang 10:49, may ginawa si De Leon na nagdulot ng malaking tanong. Minaneho niya ang kanyang pribadong sasakyan nang walang bantay patungo sa timog na bahagi ng Maynila. Huminto ito sa harap ng isang gusali na mukhang bodega at may peking karatula na i-bodega ng patuka. Nang pumasok si De Leon, na-detect ng thermal drone ang isang pag-usap sa loob.
Nang suriin ang audio, nakumpirma nila, kausap ni De Leon ang isang tao sa telepono. At mula sa boses, nakilala ng mga investigador ang boses ng operator na nakatakas sa base Alpha. Malinaw ang na-record na pag-uusap. Tuloy ang susunod na yugto. Kailangan nating lumipat bago nila mahanap ang susunod na lokasyon. Hindi tumatanggap ng palpak si Maestro. Ihanda ang transit room 3. Kailangang mailabas ang huling kargamento bago Biyernes ng gabi. Nagulat ang mga investigador sa terminong transit room 3. Ngayon lang ito lumabas. Anong silid iyon? Saan? Ngunit hindi pa tapos ang pag-uusap. May bago na bang lugar? Tanong ni De Leon. Meron na. Pinili ni Maestro ang isang lugar na wala sa opisyal na mapa ng lungsod. Nasa ilalim ito. Nagdulot ng katahimikan sa headquarters ang salitang ilalim. Isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Mga lumang tunel. Ngunit mas nakakagimbal ang sumunod. Huwag mong kalimutan, may mga natira pa mula sa huling batch. 3. 2 hindi stable, 1 gising pa. Biglang nagbago ang direksyon ng investigasyon. May mga biktima pang buhay at kung magpapatuloy ang susunod na yugto, kakaunti na lang ang kanilang oras. Matapos suriin ang pag-uusap at ang ruta ni De Leon, may natuklasang kakaiba ang intelligence. Nawala sa gate ang kanyang sasakyan sa loob ng 7 minuto habang nasa 100 sa tabi ng ilog malapit sa isang lugar sa Maynila. Sa puntong iyon, may isang lumang water gate na matagal nang hindi ginagamit. Nang suriin ang mga historical records, natuklasan na ang gate ay konektado sa isang network ng mga sinaunang tunel mula pa sa panahon ng kolonyal. Ang mga tunel na ito ay wala sa modernong mapa ng lungsod. Posibleng nasa loob ng mga tunel na ito ang transit room 3. Dahil may mga buhay pang biktima, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng isang rescue operation nang walang arrest warrant. Kailangan nilang kumilos ng tahimik. Sa huling pulong bago ang operasyon, sinabi ng team commander, hindi na lang tayo humahabol sa isang sindikato. Hinaharap natin ang isang taong alam ang bawat galaw natin. Habang handa ng kumilos ang team, isang anonymous na mensahe ang pumasok sa kanilang server, huli na kayo. Binuksan na ni Maestro ang room 3. Walang pangalan, walang address. Isang mensahe lang. At sa sandaling iyon, pumasok ang investigasyon sa pinakamadilim na yugto nito. Bandang 11:00 ng gabi, kumilos ang joint team patungo sa lumang Watergate. Ang daan patungo roon ay halos hindi na makita, natatakpan ng lumot at mga ugat ng puno. Sa gitna ng nakakapasong lamig, dahan-dahan silang pumasok sa isang lugar na ilang dekada nang hindi nagagalaw. Ang Watergate ay tila isang malaking monumento mula sa nakaraan, sira-sira at kinakalawang. Ngunit sa isang gilid, may napansin ang isang opisyal, mga bagong gasgas sa bakal, isang senyales na kamakailan lang ito binuksan. Matapos putulin ang kandado, dahan-dahang bumukas ang pinto, naglalabas ng malamig na hangin na may amoy ng mga gamot. Isang maliit na hagdan ng bakal ang bumaba patungo sa isang madilim at malawak na lagusan. Isang lagusan na wala sa anumang mapa. Puno ito ng mga bagong kable, mga portable na ilaw at maliliit na tubo. Habang lumalalim sila, lalong nagiging malinaw na ang lugar ay hindi na isang simpleng tunel. Ito ay ginawang isang gumagalaw na pasilidad sa ilalim ng lupa, kalahating operating room, kalahating madilim na transit center. Ang ugong ng isang maliit na generator ang gumabay sa kanila hanggang sa marating nila ang room 3. Ito ang sentro ng operasyon na matagal nang nakatago sa anino. Nang buksan ang bakal na pinto ng room 3, isang nakakasilaw na puting ilaw mula sa mga dihi ang bumungad. Malaki ang silid, may 3 stainless steel na mesa, matataas na ref, biometric monitors, at mga makinang medikal. Sa isang sulok, may 3 stretcher, 2 ang walang laman, ngunit ang isa ay may nakahiga. Isang payat na lalaki, puno ng mga marka ng iniksyon at pasa. Mababaw ang kanyang paghinga, ngunit bahagyang bumukas ang kanyang mga mata nang lapitan siya ng medical team. Mula sa pagkakakilanlan, isa siya sa mga mangangalakal na nawawala. Biktima! Ilabas nyo, sigaw ng team commander. Ngunit bago umalis ang medical team, may napansin ang isang opisyal sa isang monitor, isang video na nagpe-play. Ipinakita nito ang mukha ng isang taong matagal na nilang hinahanap.
walang maskara, walang takip. Kalmado siyang nakatingin sa kamera, matalas ang mga mata at may kumpiyansa sa boses. Kung pinapanood ninyo ito, ibig sabihin, mas malalim na ang narating ninyo kaysa sa dapat. Malinaw ang boses, malinaw ang imahe, at hindi na maikakaila ang kanyang pagkakakilanlan, si Secretary Anton De Leon. Hindi bilang tauhan, hindi bilang kasabwat, kundi bilang ang maestro. Nagpatuloy ang recording. Kailangan ng balanse ng lungsod. Kailangan ng supply ng mundo. May demand na hindi ninyo kayang pigilan gamit ang moralidad at marupok na batas. Ngumiti siya ng bahagya. Iniisip ninyo krimen ito. Negosyo lang ito. At kailangang magpatuloy ang negosyo. Sa likod niya, makikita ang mga blueprint ng isang pasilidad medikal, mga diagram ng logistics network, at isang mapa ng mundo na may mga pulang linyang nagmamarka sa mga ruta ng distribusyon mula Timog Silangang Asya patungo sa mga internasyonal na sentro. Hindi ako nag-iisa. At ang paghuli sa akin ay hindi magpapatigil sa sistema. Huminto ang recording. Biglang may narinig na mabilis na mga yabag sa likod ng room 3. Hinabol ito ng 2 opisyal. Nakita nila ang anino ng isang tao na tumatakbo patungo sa isang sanga-sangang lagusan. Hinto, sigaw ng opisyal. Hindi ito huminto. Isang babalang putok ang umalingaw-ngaw. Nawala ang anino sa kadiliman. Ilang minuto pagkatapos, natagpuan nila ang isang bagay na nagpabagsak sa kanilang mga puso. Ang huling pinto ng pagtakas ay bukas na. At ito ay patungo sa isang malaking tubo ng tubig na dumadaloy sa isang ilog na may malakas na agos. Ang mga bakas ay palabas. Nakatakas na ang maestro. Ang room 3 ay nakuha. Ang biktima ay dinala sa ospital. Ang mga dokumento at gamit ay kinumpiska. Si De Leon ay idineklarang most wanted sa buong bansa. Ngunit, isang mapait na katotohanan ang nanatili, hindi pa tuluyang bumagsak ang sindikato. Marami pang operator ang malaya. Ang base alpha ay isa lang sa marami. At ang maestro ay nasa labas pa rin, marahil ay nagtatayo na ng bagong lokasyon. Habang dahan-dahang bumabangon ang Maynila mula sa takot, nanatili ang anino ng pangamba. Alam ng mga tao na nagtatrabaho ang pulisya. Ngunit alam din nilang ang kasamaang tulad nito ay hindi tuluyang nawawala. Nagtatago lang ito, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling lumitaw. Sa opisina ng investigador, pansamantalang isinara ang kaso na may isang huling tala mula sa commander, kaso sarado. Pangunahing suspect nakatakas. Network, posibleng aktibo pa. Magsisimula ang susunod na yugto ng pagtugis. At sa monitor, ang mukha ng maestro ay tila nagsasabing, nagsisimula pa lang ang laro. Ang kaso ng pagkawala ng mga mangangalakal sa Maynila ay nagbukas sa isang organisadong sindikato ng pagbebenta ng organo na kinasasangkutan ng mga lihim na pasilidad, iligal na operasyong medikal, at pagkakanulo mula sa isang opisyal ng gobyerno. Bagamat isang pasilidad ang nasalakay at ilang biktima ang nailigtas, ang pangunahing salarin na kilala bilang ang maestro ay nakatakas at patuloy na tinutugis. Nagpapatuloy ang investigasyon at pinapaalalahanan ang publiko na manatiling mapagmatsyag. Salamat sa pakikinig sa ulat na ito. Patuloy na subaybayan ang mga susunod na kaganapan sa channel na ito.